Okay mga paps, tumatagas ba ang inyong shock kagaya nito? Yung front shock. Ayan. Okay, hindi nyo kailangan magpalit ng bago nyan. Madali lang gawin to, basic na basic. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-ayos ng may tagas na front shock. Okay, ayusin natin tong front shock mga pap. Hindi nyo kailangan bumili ng bago nito kasi ayos pa naman to. Ang ginagawa ko dito, first step ko, niluluwagan ko muna yung mga tornilyo. Ito, yung nut dito, tatanggalin natin to. Ito, 19mm na socket wrench. Ang next na ginagawa ko dyan is papaluwagan natin to. Bolt dito, 17mm socket. Yan. Yan. Kapag maluwag na yan, hindi natin siya tatanggalin agad. Next step natin, gagawin natin, is papaluwagan natin yung drain bolt niya. Okay. Gagamit tayo ng Allen using 6mm na Allen. So, pwede na natin siyang luwagan. Yan. Kapag ito ay masikip, gamit lang kayo ng pang leverage. Okay. So, yan. Luluwagan nyo lang siya, hindi nyo siya tatanggalin. Next naman, meron ditong bolt dalawa. To 12mm bolt. Yan. Isa dito. Tsaka isa dito. Bali dalawa. Yan. Luluwagan natin siya using 12mm. Yan. So, pwede na natin siyang kunin yung pinaka-shock niya. Okay, after nating matanggal, pwede na natin siyang i-drain. Tanggalin natin yung mga laman niya sa loob. Okay, after nating malinisan, then ito yung papalitan natin dyan, yung oil seal. Tsaka itong dust cap. Gagamit tayo dito ng open wrench. Ayan. Ayan. Ayun. Kaya pala tumatagas. Sira na yung kanyang oil seal. Ayan o. Ayan, sira na pala. Okay. So, papalitan natin yan. Meron na tayong pamalit yan. Ito. Bumili tayo ng bago. Merong lock to dito. Tatanggalin natin siya. Yan. Stock pa to na ano eh. Oil seal. Ayan. Sira na. Tanggalin natin to. Ito yung natanggal natin, oh. Yan, durog na. Sa akin nalawang na din. So, papalitan natin siya ng bagong oil seal. Ayan. Okay, after natin malinisan, pwede natin ibalik yung bago nating oil seal. Yung position ng oil seal natin, dapat yung mga may numbers nakaharap sa atin. Yan. Tapos, kakalangan ko siya ng 27mm na socket. Yan, saktong-sakto. Yan. Pero dapat palitan nyo ng bago to kasi dito nagsisimula yung kalawang niya. Yan, dapat palitan natin ng bago to. Babad natin sa anti-rust. Kaya kapag nakapasok na siya dun sa parang naka-engrave, ayan, may parang engrave siya dyan. Ayan, okay na siya. Siyempre, palitan natin ng yan, dust cap. Yan, bago rin to. Kasama siya dun sa ano, sa binili natin, isang set. Ayan. Bali, dalawa na yung papalitan natin ha. Yan, ito yung isa, yung kabila sa may right side. So, bakit dalawa yung pinalitan natin? Kasi, possible in the future, pwedeng bumigay ito. Kasi, medyo matagal na rin tong oil seal na to. Kaya, ang ginagawa ko dyan, kapag nasisira yung isa, dalawa na yung pinapalitan ko. Lalo na kapag stuck pa siya, hindi pa siya napapalitan. So, pagka ganun, ginagawa ko, sabay ko na silang pinapalitan. Okay, so ito, kabit natin to. So, tandaan nyo,
Yung may nakasulat na sa ibabaw. Bali, dalawa yung papalitan natin. Okay, bali, ganito yung pagkakasunod-sunod niya. So, una natin ilalagay itong damper. Ayan. Ayan, merong spring yun ha. Ayan, merong spring. Tapos, sunod natin yung spring. Dito yung maliliit. Dito yung lalaki yung gap. So, patayo yan, pa ganyan. Then, next, yung washer. Okay. Washer yan, meron washer yan dito. Tapos, yung spacer. Tapos, isasara muna natin siya. Sara muna natin to kasi para mailak natin siya mamaya. Tapos, next natin, ito yung baso niya. Lagay lang natin siya. Tapos, lagay natin yung drain plug. Ayan. So, ganun din yung ginawa natin dyan. Ganun din, parehas lang. Ayan, washer. Tapos yung spacer. Tapos yung bolt. Okay, maglalagay na tayo ng langis. Lalagyan natin langis is fork oil. Ginamit ko yung lagayan na to kasi meron siyang measuring. Ayan, 200 ml to. Yung hanggang dito. Ayan, sinaling ko na lang dito. Kailangan natin is 100 ml per shock. So, lagyan na natin siya. Okay, yan, 100 ml. Okay, so meron akong isang tip sa inyo. Kung wala kayong measuring cup, ay measuring na bottle. Okay, ganito yung ginagawa ko kadalasan. Okay. So, ginagawa ko, binobottom ko yung inner tube. And, ano muna natin para bumaba yung ibang langis. Yan. Okay, so, kapag ka nakita nyo yung langis naka-level dun sa spring, yun, ibig sabihin nyo nasa tamang level na siya. Pwede na natin siyang takpan.